Ngayong araw nga ay samahan nyo kaming magluto ni Aling Jenky ng paksiw na labong. Etong labong nga ay galing pa sa Quezon. Sa mga hindi nga nakakaalam kung ano ang labong, ito nga ay yung patubo pa lang na kawayan. Masarap nga itong gataan, kaso ang gusto ni Aling Jeng ay paksiw at lagyan ng kaunting pata. Naghiwa na nga si Aling Jenky ng kapirasong bawang habang nilalaga itong pata ng dinosaur. Nilagay niya na nga itong bawang at nilagyan niya na rin ng paminta. Kung kayo nga ay maggugulay ng ganito, ay yung patubo pa lamang na kawayan ang kunin ninyo. Mamaya kasi ay kunin ninyo yung kawayan na mismo, ay matigas na yun. Pwede na kayong maggawa ng bahay nun. Naglagay na nga rin ng bechin at saka magic sarap. Wala na, ba't nilagyan mo nun? Yang, nung ano? Binibiro ko nga lang si Aling Jeng ay lagi namang seryoso. Parang gusto na nga akong hatawi ng sandok. Inilagay niya na nga rin itong labong dahil nga malambot na yung pata, kaya ito naman ang sinunod niya. Naalala ko nga nung bata pa kami dahil nga yung bahay namin ay tabi lamang ng kawayanan. Tuwing may pausbong nga na kawayan ay hindi niya pinapalampas. Gagataan niya lang yan at lalagyan niya ng sardinas, ay 3 araw naming inuulam yun. Iniinit-init na lang. Balik na nga tayo dito at nilagyan niya ito ng suka. Syempre hindi naman ito magiging paksiw kung walang suka. Sukang Ilocos nga pala yung nilagay namin, kaya ganun yung kulay. Naglagay na nga rin siya ng asin dyan at saka powder na luyang dilaw. Namiss ko nga rin yung ganitong luto dahil ngayon nga lang ulit ako makakatikim ng ganito. Nung nag-aaral pa nga kami ng elementary ay palaging itong inuulam namin sa school. 3 piso nga lang noon ang kanin at ang ulam nga ay 5 piso lamang, ay busog ka na. Diba sa halagang 8 pesos, solve na ang tanghalian mo. Naglagay nga rin kami diyan ng 3 pirasong siling green. Eto naman bunso kong anak ay napakalakas ng sapak at mukhang pera. Hindi nga siya tumigil hanggat hindi ko inabutan ng pera. Ang alam niya kasi pag may pera ilalabas nga kami at bibili, kaso nga ayaw siyang ilabas ni Papa Plates. Inaasar-asar niya pa nga ako at nagmana daw sa akin ang anak ko na mukhang pera. Aba, sino ba namang hindi mukhang pera sa atin? Baka may pera kayong hindi na ginagamit, ibigay niyo na lang sa akin. Charot. Paluto na nga rin itong niluluto ni Aling Jenky, kaya nga kami ay kakain na. At may pahabol pa nga na asukal. May nabasa nga ako sa isang post ng mga taga Quezon na bakit halos lahat daw ng pagkain sa Quezon ay nilalagyan ng asukal or kadalasan daw ng pagkain ay matatamis. Ewan ko nga ba, pero sarap na sarap din ako sa mga ulam na nilalagyan ng asukal. Wag lang pritong tilapia tapos lalagyan mo din ng asukal, ay iba na yun. Shoutout nga pala kay Kuya Nolan Bonkay na taga Tayabas, Quezon din. Eto nga pala palagi ang setup kapag kumakain kami. Pinagkakasya namin ang mga plato sa maliit na lamesa at hindi nga talaga kami kasya. Kaya yung iba nga ay sa lapag na lang sila pepwesto. Nagpapasalamat pa rin nga ako kahit maliit lang ang lamesa namin ay meron pa din kaming naiihain na pagkain. Sobrang salamat Lord, kasi noon nga ay wala kaming kagamit-gamit sa bahay. Nung nag-uumpisa pa nga lang kami magsama ni Papa Plates ay talagang literal na damit nga lang ang meron kami. Ultimo nga electric pan ay wala kami dahil wala naman kami noong kuryente. Ganun nga kahirap yung buhay namin noon. Mahirap pa rin naman ngayon pero kinakaya namin dahil nga hindi pwedeng hindi kayanin dahil may mga anak na kami. Palagi nga tayong magpasalamat sa Diyos, maliit man o malaki yung biyaya na binibigay niya sa atin sa araw-araw.